Hello kaibigan, today tuturo ko sa inyo kung paano kayo makakapagbayad ng internet sa Converge Online para hindi na kayo kailangan pumunta dun sa pinaka-office nila at magbayad ng personal. So pupunta tayo sa may Chrome and dito itatype natin sa Google yung kanilang website. And dapat tama yung itatype nyo at yung pipindutin yung link kasi para maiwasan yung phishing link, okay? So madaming nadadali niya na yung phishing link. Anyway, so dapat walang space tong Go Fiber. And habang loading pa, remember, your subscribe can help reach more people who need this tutorial. Thank you. So here, eto na, itap natin na accept all cookies para makapag-proceed na tayo. And eto yung mga pagpipilian natin na pwede natin gawin dito sa my website ni Converge. Pwede natin i-check yung availability, apply now, pay here, and check status. And para makapagbayad nga tayo dito, dapat meron na tayong account sa kanilang website, okay? Or sa My Converge. So, tap na natin yung pay here. Now, itatype na natin dito yung account number natin dito sa may box. And once na matype na natin, pwede na tayo mag-proceed for payment. Alright, dito sa may page na to, kailangan natin i-provide yung ating basic details. Ilalagay natin dito yung ating first name, last name, saka yung email natin and yung ating contact number. Now, tap na natin yung next. Pero make sure na meron na kayong account talaga sa Converge. Alright, dito sa may box ng amount to pay, ilagay nyo lang dito yung exact amount na kailangan nyong bayadan. Now, dito sa may baba, andito na tayo sa payment channels kung saan makakapili tayo dito ng method payment na preferred natin. Meron ditong internet banking or over-the-counter. So, yun yung mga pagpipilian nyo. Meron ditong RCBC or BDO. Under yan ng over-the-counter. And ayan, madami pa authorized outlets. Pero yung sa atin, e-wallets yung preferred ko for today. So, meron ditong pagpipilian yung Maya or yung GCash. So, select nyo lang dito kung ano ba yung gusto nyo gamitin. For example, GCash. After mo makapag-decide kung ano yung gusto mong gamitin, tap na natin yung Pay Now. And hintayin lang din natin mag-load. Medyo mabagal kasi yung internet ko. Ayan, so redirecting na tayo doon sa ating GCash na kailangan natin i-link dito. Okay, so yung ating account, ilalagay lang natin dito yung ating registered mobile number doon sa ating GCash account. Then, once na mailagay na natin dito, itatap na natin yung next. Now, login to pay with GCash. Ilagay natin dito yung marireceive natin OTP sa ating number. Then, once na ma-input na natin dito yung ating OTP, pwede na natin itap yung next. Pero kung wala kayo na-receive, itap nyo lang dito yung resend para makapagpadala ulit ng panibagong OTP. Alright, so itatap ko na yung next. Then, enter mo yung 4-digit ang PIN mo dito and itap mo yung next. Kaya kanina sabi ko sa inyo, make sure na yung pupuntahan yung website ay website talaga ni Converge dahil yung ating account ay maaaring may-scam pag mali yung website na napuntahan natin, okay? Now, bago natin itap yung pay, kailangan tingnan nyo muna mabuti kung tama ba ini-input yung amount ng inyong babayadan, okay? Dahil kailangan exact yan para hindi na kayo pabalik-balik. And here, ayan, magpo-proceed na tayo. Tap na natin yung proceed para mas mabilis. And mabilis lang din to magre-reflect dun sa inyong GCash account. Makaka-receive agad kayo ng confirmation na nagbayad nga kayo sa may Converge. Makikita nyo yan sa inyong history ng GCash account nyo. And dito naman ito yung pinaka-receipt natin. Pwede nyo screenshot para if ever na maka-encounter tayo na problem, meron tayong resibong ipapakita. And by the way dito, kung mapapansin nyo, 145 pesos lang yung amount. Pero yung binayaran ko kanina, 145.17 and hindi ko din alam kung bakit. Pero okay lang yan dahil meron naman tayo ipapakita ng resibo if ever na magkaroon nga ng problem. And remember lang na yung payment posting may take up to 48 hours and magpapadala din sila ng notification sa ating email. Maghintay na lang tayo. Alright, thank you for watching and see you around, kaibigan.